Kamusta mga maka-full court, halina't pag-usapan natin yung pagbabalik ni Brandon Ingram sa Lakers. Makalipas ang ilang taon matapos muling magsama si D'Angelo Russell, naghahanda na ba ang Lakers na ibalik ang isa pa sa kanilang mga dating lottery pick? Ayon sa online sportsbook na Bovada, ang Lakers ay tumataya sa mga paborito para mapunta ang All-Star wing na si Brandon Ingram sa pamamagitan ng trade. Ang Ingram, na draft number 2 overall ng Lakers noong 2016, ay ipinadala sa New Orleans noong 2019 bilang bahagi ng Anthony Davis trade. Mula nang dumating sa New Orleans, si Ingram ay nagpakita ng mga kislap ng isang superstar level na player ngunit hindi ito masyadong tumalon gaya ng inaasahan ng marami. Higit pa rito, ang Duke Alum ay regular na napipilitang maglaro sa isang team na napinsala, partikular sa kawalan ng kakayahan ng co-star na si Zion Williamson na manatiling malusog. Sa unang bahagi ng 2024 hanggang 2025 season, nag-average si Ingram ng 22.9 points, 5.8 rebounds at 5.4 assists ngunit bumagsak ang Pelicans sa 4 hanggang 18 record pagkatapos ng 22 laro dahil sa mga pinsala kina Williamson, CJ McCollum, DeJounte Murray at iba pa. Si Ingram, sa isang magtatapos na deal na $36 milyon, ay magiging isang libreng ahente sa 2025 kung hindi niya maabot ang extension ng kontrata sa Pelicans. Noong 2024 off-season, ang Pelicans at Ingram ay umabot sa isang stalemate sa extension talks, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, na humahantong sa mga ulat ng star player na gustong umalis sa New Orleans. Iniulat ng Windhorst noong ika-29 ng Nobyembre na ang Pelicans ay nahirapan na makahanap ng bagong tahanan para sa Ingram. Sinabi ng mga mapagkukunan sa ESPN na ang dalawang panig ay hindi maaaring sumang-ayon sa isang extension ng kontrata at ang mga pag-uusap sa kalakalan mula noong nakaraang tag-araw ay nabigong magkahanay, sinulat ni Windhorst. Ang paghahanap ng isang lugar kung saan maaaring ipadala ng New Orleans ang $36 milyon na sweldo ni Ingram at makakuha ng halaga habang binabawasan din ang sweldo ang Pelicans ay kasalukuyang nasa lottery tax sa unang pagkakataon at malamang na hindi manatili doon ay sapat na mahirap. Ngunit ang paghahanap ng deal sa isang team Ingram ay magiging komportable na pumirma ng isang bagong kontrata kasama ang natigil din ng mga pag-uusap, bawat source. Ayon sa Shams Charania ng ESPN, binago ni Ingram ang representasyon sa Clutch Sports Agency na nagnanais na makahanap ng kanyang sarili ng isang bagong pangmatagalang tahanan. Kamakailan ay gumawa ng desisyon si Ingram na pumirma sa Clutch Sports Group na pinamumunuan ni Rich Paul. At ngayon ang kanyang hinaharap ay higit na nakatuon sa loob at labas ng sahig, isinulat ni Charania noong ika-1 ng Disyembre. Ang mga ulat ng pagsali ni Ingram kay Clutch, ang ahensya na kumakatawan din kina LeBron James at Anthony Davis, ay agad na nagbunsod ng tsismi sa kanyang pagbabalik sa Los Angeles. Kaya, anong uri ng trade haul ang maiaalok ng Lakers sa New Orleans? Sa hypothetically, ang front office na pinamumunuan ni Rob Pelinka ay maaaring magsama-sama ng isang package na kinasasangkutan ng $18.6 milyon na kontrata ni D'Angelo Russell at ang $17 milyon na sweldo ni Rui Hachimura kasama ang ilang draft compensation para mahikayat ang Pelicans. Ang Lakers ay makakatanggap ng Ingram. Ang mga Pelican ay makakatanggap ng D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Maxwell Lewis, 2025 second-round pick, sa pamamagitan ng Lakers. Dahil malamang na mawala sa Pelican si Ingram sa libreng ahensya, maaaring wala silang kakayahang mag-shoot ng masyadong mataas at maaaring tumira para sa nabanggit na hypothetical package. Higit pa rito, sina Russell at Hachimura ay maaaring maging solidong mga karagdagan sa isang Pelicans roster na maaaring gumamit ng ilang veteranong savvy at playoff na karanasan. Ayon kay Michael Scotto ng Hoops Hype, maaari ding gawing available ng Pelicans si CJ McCollum sa pamamagitan ng trade bago ang deadline sa ika-6 ng Pebrero. Nananatiling 20-point scorer si McCollum kapag malusog at tinitingnan ng organisasyon bilang pinuno sa locker room, ngunit siya ba ay isang pangmatagalang bagay sa bagong nakuhang Murray sa pangmatagalang backcourt? Sa 33, ang ilang mga executive sa buong liga ay naniniwala na ang Pelicans ay maaaring handang makinig sa mga alok para sa McCollum, isinulat ni Scotto. Sinabi ng isa sa mga executive ng NBA sa Hoops Hype, dapat ilipat ng New Orleans si McCollum, at malamang na ilipat nila si Ingram para sa isa pang subok na manlalaro.